Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:02 sa aga. Nagapangunang nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong naaga. Yin bantayan, yin sunod, yin tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Miyerkules, Hunyo 10, tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita kada aga, Janelle Baclay. Nagkaroon sa aton mga headline. Office of the Civil Defense Region 6 naka-standby nga magresponde kasunod sa ang linog nga nagluntad sa Mindanao. Aktibo nga partisipasyon sa publiko ginpangabay sang OCD sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Iloilo City Government handa sa pagpadala sang bulig sa General Santos City pagpaligon sa disaster preparedness. Labi na sa linog ginapangabay ni Mayor Raisa Treñas sa mga institusyon. Selebrasyon sang araw ng kalayaan sa Santa Barbara, all set na. Dugang nga mga loading kag unloading signages ginpahamtang sang ICTTMO sa pila ka strategic areas sa Iloilo City. Ole trabaho, agad na job fairs, hiwaton sa adlaw sang kahilwayan. DepEd Western Visayas nakabalag sa masobra 856,000 ka mga enrollees sa school year 2026-2027. Ang mga migrant workers nag-upod sa ginpatigayon nga Migrants Workers Day. Sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:04 sa aga, kagkaroon sa detalye sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpabudyag sang kahandaan ang Office of the Civil Defense 6 sa pagresponde kasunod sang linog na nagluntad sa Mindanao Region. Suno kay OCD6 Director Raul Fernandez, nakastandby ang ahensya ka nagaulat sang mando alin sa Central Office na tuhoy sa himuon nga augmentation. Duga nga payag sang opisyal, may mga personnel kag equipment man ang member agency sang RDRRMC 6 nga sarang magamit for rescue operation. Sa karon ng mga regional offices sang OCD sa Mindanao Region, ang nauna na nga nag-rescue sa mga apektadong residente labi na sa General Santos City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagkatakso ng kahandaan sa mga pumuluyo sa linog sa hiwaton nga second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa Hunyo 18. Sa Western Visayas, ang pilot area mo ang Western Visayas Medical Center sa Mandurriao, Iloilo City. Suno kay Office of the Civil Defense 6 Director Raul Fernandez, importante ang regular nga pagpanghanda sa mga pumuluyo sa linog kag mapataas pa ang ihibalo in kaso nga may magluntad nga linog sa lugar. Strategic man ang pilot area subong bangod isa ini ka hospital kag diri may baluan kung paano mag-evacuate labi na ang madamo ang mga pasyente ang ila gina-cater kada adlaw. Ginapangabay sang OCD Region 6 ang tanan nga magbuylog sa second quarter NSED
kag ululupod nga mag-duck, cover, and hold. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Padayon na ginapaligon sang Iloilo City Government and Disaster Preparedness Programs kasubong sa pagpatigayon sang regular nga earthquake drills, simultaneous exercises, kag pagpaayo sang emergency response system. Kasunod sa natabo nga linog sa General Santos City kag kaiping nga lugar sa Mindanao ginpabutyag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang pagpasangkad sang pag-review kag pag-refresh sang safety protocols labi na sa mga lugar kasubong sang eskwelahan, barangay kag government offices agud masiguro nga ang kandaan sa mga institusyon sa emerhensya kasubong sang mabaskog nga linog. Ginpahayag man sang alkalde nga nagaupod ang syudad sa Kasubo sa mga pumuluyo sa General Santos City kag apektado nga mga lugar sang linog sa Mindanao. Ginmanduan man sini ang CDRRMC sa pagpakigangot sa ila counterpart agud mausisa ang kahimtangan kag kahalitan na gindulot sang linog sa diin handa man nga magbulig ang lokal nga panguluhan sang syudad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Selebrasyon sa Araw ng Kalayaan sa Santa Barbara all set na. Radyo Pilipinas. Radyo Sa Pilipinas. balita o Torita. Liwat magahiwat sang flag raising ceremony kag programa ang banwa sang Santa Barbara para sa ulugo ng ika-128 nga Philippine Independence Day sa June 12, 2026. Suno kay Mayor Denny Superficial sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo, mangin dinapit sa okasyon si Department of Tourism Western Visayas Regional Director Crisanta Marlene Rodriguez. Ginalauman man ang presensya ni Iloilo Governor Arturo Defensor Jr. kaupod ang mga opisyal sa Kapitolyo Probinsyal. Nagpadala man sang imbitasyon ng LGU sa mga national government officials agud magtambong sa selebrasyon. Nagpangabay naman si Mayor Superficial sa publiko ilabi na sa mga pamatan-on na natagan sang dakong importansya ang Philippine Independence Day. Sa karon handa ng banwa para sa selebrasyon na pahayag sang alkalde mangin pareho ang dalagan sa mga nagligad nga tuig. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichanto, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Suga ng mga loading kag unloading signages ang ginpahamtang sa pila ka mga lugar sa syudad sang Iloilo sa pagpanguna sang Iloilo City Traffic Transportation and Management Office. Lakip sa mga area nga ginbutangan ang Ortiz Street City proper area sa katuyuan nga mapasanyog pa ang traffic management sa lugar kag makahatag giya sa mga motorista. May kabugusan nga 74 ka mga units ang signages ang natala na igapahamtang sa nagkalain-lain nga strategic area sa syudad. Paagi sini, mas masuportahan pa ang programa sa traffic regulation sa syudad, maduso ang disiplina sa mga motorista kag mga pedestrians, kag mapasangkad man ang kampanya sa road safety. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Maayo nga balita para sa mga nagapangita sang trabaho. May kapin 95,000 ka mga oportunidad sa trabaho ang nagahulat sa 55 ka mga lugar sang job fair sa bugos nga pungsod bilang kabahin sa ika-128 nga selebrasyon sang adlaw sang Kayluayan sa maabot nga Hunyo 12. Ginpahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino yara sa 1,181 ka mga lokal kag foreign employers ang ginalauman nga magapakigbahin sa job fair. Sa kabilugan, mayara sing 95,240 ka mga bakante nga posisyon ang pwede ma-applyan sa nagalain-lain nga mga industriya. Ang mga nagapangunang industriya nga nagakinhanglan sang mamumugo nagalakip sang retail, manufacturing, construction, business process outsourcing, kag akomodasyon kag serbisyo sa pagkaon. Pinaka-in-demand naman nga posisyon amo ang sales clerk, store crew, production operator, construction workers, call center representative, kag service crew. Mayara man sang one-stop services para sa madasig nga pagkuha sang dokumento sa diin pasakupan ini sang NBI, SSS, PhilHealth, kag Pag-ibig. Ang TESDA magatanyag man sang oportunidad sa paghanas sa ikasarang para mapauswag ang karera sang mga luyag magtrabaho, samtang ang DICT naman magahatag sang kurso sa paghanas kag mga programa sa micro-credential. Ang Civil Service Commission yara man sa paghatag sang bulig sa mga kinahanglanon sang eligibility, schedule sang paghanas kag bakante nga trabaho sa gobyerno. Gipanugyan sang dole sa mga nagapangita sang trabaho nga magdala sang madamo nga mga kopya sang ilang resume kag iban pa nga mga pre-employment documents. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DepEd Western Visayas nakabalag sa masobra 856,000 ka mga enrollees
sa school year 2026-2027. Radyo Pilipinas Report. Sa balita ni Marian Grace Erenier. Nakabalhan sa masobra sa 856,000 nga enrollees ang Department of Education Western Visayas para sa school year 2026 to 2027. Sa desidatos ng ahensya, as of June 9, may 856,570 na ka-learner hadi sa kindergarten to grade 12 ang naka-enroll sa basic education. Sa masobra 856,000 nga enrollees, masobra sa 102,000 ang enroll sa mga buluthuan sa Idanom sa Schools Division Office of Aklan, masobra sa 108,000 sa SDO Antique, masobra sa 116,000 sa SDO Capiz, masobra sa 38,000 sa SDO Guimaras, masobra sa 367,000 sa SDO Iloilo, masobra sa 88,000 sa SDO Iloilo City, masobra sa 20,000 sa SDO Pasig, kag masobra sa 25,000 sa SDO Rojas City. Sa masobra 856,000 nga enrolled, masobra sa 780,000 sa ila ang enrolled sa public school, masobra sa 71,000 sa mga pribado nga buluthuan, kag masobra sa 800 sa state university and colleges, kag local university and colleges. Samtang sa grade level naman, masobra sa 439,000 ka learner ang enrolled sa kindergarten to grade 6, masobra sa 284,000 sa grade 7 to 10, kag masobra sa 132,000 sa grade 11 to grade 12. Pahayag sa top and 6 nga padayong bahing coding sa dakos ka posible, magataas pa ang numero sa mga enrolled students sa sininga school year. Para sa Bagong Pilipinas, man Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Department of Migrant Workers nagpanagtag sa livelihood grant sa 107 kay mga OFW sa Region 6 kag NIR sa idalom sang Enhanced Livelihood Program for OFW Reintegration. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sa balita ni Marian Grace Erenier. Nagpanagtag sa livelihood grants ang Department of Migrant Workers o kung DMW sa 107 ka-overseas Filipino worker o kung OFW sa Region 6 kag Negros Island Region na beneficiaryo sa dalong sa Enhanced Livelihood Program for OFW Reintegration o kung ELPUR. Naglabot sa masobra 1.6 million pesos nga livelihood grant ang ginhatag sa mga benepisyaryo kung sa diin kada isa, nagbatang sa tig 15,000 pesos bilang kapital sa pagtukod o kung pag-expand sa magagmay nga mga negosyo. Giniwat ang simultaneous nga pag-turnover sang assistance kadungan sa konklusyon sa week-long celebration sa 31st National Migrant Workers Day sa DMW 6 kag DMW Negros Island Region. Ang selebrasyon nga giniwat tumarin Hunyo 1 to 5 nagatulyo nga i-highlight ang commitment sa DMW sa kaayuhan, reintegrasyon kag paghatag sa oportunidad sa pangabuhian sa mga OFW pinagi sa pagpauswag sang ila ihibalo kag abilidad, mga programa para sa kaayuhan kag wellness, mga serbisyo sa social protection kag mga inisyatibo para sa pagsuporta sa pangabuhi. Sa DMW6 may giniwat nga namaytuhay nga aktibidad lakip ang barista training kag personality development orientation, capacity building enhancement seminar sa Magna Carta for Filipino Seafarers, kag financial awareness and small business management training. Ang DMW NIR naman naghiwat sa libre nga medical consultations kag check-ups, PhilHealth Yaka pre-registration activities, kag medyo pahamtang man nga store nga nagatanyag sang OFW-led businesses. Naghiwat man ang duha ka regional offices ang libre nga haircut, manicure kag pedicure services sa OFW kag walk-in clients kag mga libre nga massage services kag refreshment. Ang tema sa selebrasyon amo ang bayan, bayani, bayanihan. Para sa Bagong Pilipinas, man Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Migrant Workers Day ginhiwat sa Negros Occidental OWA nagpanagtagman sang bulig pinansyal. Radyo Pilipinas Balita Report. JP Herbas. Nagselebrar sa Migrant Workers Day ang kapin 500 ka nagranse overseas Filipino workers o kon OFW. Sining karon lang ang selebrasyon isa katuigan nga aktibidad nga ginahiwat kada Hunyo agud kilalahon ang mga sakripisyo kag kontribusyon sa mga OFW sa bugos kang kalibutan. Sa aktibidad nagparag ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sang tig 20,000 pesos ka livelihood package kag financial assistance sa 50 ka beneficiary
benepisyaryo sang Balik Pinas Balik Hanap Buhay program sa ilalom sang tulong pangkabuhayan sa pag-unlad ng samahang OFW o Konpuso program. Nagbaton sang pauna nga 200,000 pesos nga balor sang livelihood grants ang OFW-led association sa Talisay City. Samtang 500,000 pesos naman ang ginbaton sang grupo gikan sa La Carlota City. Sa iya nang mensahe ginpasalamatan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang OWA sa pagpanguna sang aktibidad. Gindaya man siniya mga OFW sang probinsya sa ilang mga hinimuan para sila tag sa kapamilya kag sa pungsod kag nagpasiguro nga magapadayon ng lokal nga panguluhan sa pagsuporta para sa ila karaydan kag proteksyon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. NAR, Aklan, kag PCIC naghiwat sang mass enrollment sang mga ARB. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Alye sang Nagtingog balita. pwersa ang Department of Agrarian Reform sa probinsya sang Aklan kag Philippine Crop Insurance Corporation sa paghiwat sang mass enrollment sa mga agrarian reform beneficiaries sa ARB sa Banwa sang Libakaw kag Balete. Katuyan sini nga mabuligan ang mga farmer beneficiary nga makabaton sa bulig pinansyal sa tion nga may ara sang kalamidad kag iban pa nga panghangkat sa Balete. Lakip sa mga enroll mga ARB gikan sa mga barangay sang Feliciano, Morales kag Arcangel. Samtang sa Libakaw, tigayon nga na-enroll ang mga manghuma sa barangay Ortega. Ang mass enrollment kabahin sa mga paltingwa sang Dalaklan nga mabuligan ang mga benepisyaryo sini nga makaangkon sa mga programa kag suporta sa gobyerno kag mapaayo pa ang ila kahimtangan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga opisyal sa SWD Field Office 6 gininspeksyon ang konstruksyon sang regional warehouse sa Banwa sang Palawan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balita ni Marian Grace. Gininspeksyon sa mga opisyal ng Department of Social Welfare and Development Field Office 6 ang nagapadayon nga konstruksyon sa regional warehouse sa Pototan, Iloilo. Ginpangunahan ni DSWD6 Regional Director Joselito Estender, kaupod si Assistant Regional Director for Administration Belen Gibuson ang inspeksyon sa regional warehouse nga nahamdang sa Barangay Tumkun, Ilaya, Pototan, Iloilo. Kaupod sa duha ka opisyal sa DSWD Engineers Kevin Santamena, Mark Antonio Tonogan, kag Sheila Blanco sa paglantaw sa physical accomplishments sa warehouse agud mapasiguro ang integridad sa infrastruktura kag kahandaan sa pag-accommodate sa relief goods. Ang warehouse nga may kalapad nga 1,500 square meters sara maka-accommodate sa 150,000 nga family food packs nga makabulig sa mas madasig nga distribusyon sa relief assistance sa mga malapit na lugar ilabi na sa tion sang kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Manjiri Sarañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mas mapos na ang pagpamangkot kag pag-report sang emerhensya kay mas madamo na nga tawag ang masabat sang More Power matapos magpahamtang sila sang call center studio. Bangod sa bago nga pasilidad gid pangabay sang More Power ang tanan nga konsumidor nga i-save ang mga bago nga numero kag i-update ang record sagud masiguro nga tayuyon ang komunikasyon. Lakip sa mga hotline number among 033-526-MORE-6673. Mobile number naman sa 0917-557-6130. Padayon ang pagbago ni More sa mga kaayuhan sa publiko kag ang ila nga serbisyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Produkto sa St. Paul University Iloilo nag-top 1 sa June 2026 Physical Therapist Licensure Examination. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Dali sa balita ni Hope Torres. Polinian ang nag-rank 1 sa June 2026 Physical Therapist Licensure Examination. Si Jeremy Ero Sikian sa St. Paul University Iloilo ay makakuha sa national top spot sa PTLE sa tapos makaagom sang 92.80% nga rating. Si Sikian man ang nagaisahanan nga top-notcher sa PTLE nga nagikan sa bulutuan sa Western Visayas. Sa piyak nga bahin, rank 2 si Aldrey Derek Edu, samtang rank 3 si Ansley Rees Gapusan nga pareho nga graduate sa Mariano Marcos State University, Batak. Rank 3 man si Justin Dave Magbuo sang Lyceum of the Philippines University, Batangas. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas.
Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ilongga athlete nga naghatag dungog sa pungsod ginhatagan incentive sang Kapitolyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita ni Hope Torichan. Makabaton sang 30,000 pesos cash incentive gikan sa Iloilo Provincial Government ang 16 anyos nga basketball player na si Ruiza Olmas ang Kalinog bilang pagkilala sa iya nanging kontribusyon sa kampanya sang Pilipinas sa 2025 ASEAN School Games Girls Basketball Tournament. Ginhatag ng Provincial Administrator Raul Banyas kag Iloilo Sports Development and Management Office Representative Ray Cabarles ang cheque sang insentibo. Sunod sa Kapitolyo, kabahin ini sa padayon nga suporta sa probinsya sa mga atletang Ilonggo na nagadala sang dungog sa Iloilo kag sa pungsod sa mga international nga paindis-indis. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa iban pang balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. padayon ang panawagan sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa publiko nga mangin mahinalungon kag mangin kritikal sa ilang mabasa online ilabi na sa tion sang tensyon sa politika sa pungsod. Suno kay CICC Executive Director Yusek Renato Paraiso, bisan wala nila ginalapas ang kinamatarong sa aton mga kasimanwa sa pagpahayag sa ilang opinyon sa sining nga sitwasyon sa politika, hindi nila dapat pag-inganyohon ng mga ini nga magsenyas o kung magpanguna sa anuman nga sahi sang kalakasan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagkaliya sang kanton nga human sa kalabasa, buhion sang Dar Iloilo sa banwa sang Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. sa balita ni JP. Buhion sa Department of Agrarian Reform o Condal Iloilo kaupo ng pila ka ahensya sa gobyerno ang pag-obra sang kanton nga human sa kalabasa sa banwa sang Sara. Ang inisyatibo kabahin sa Village Level Farm Focused Enterprise Development o kung VLFED program sa diin mangin benepisyaryo ang LADAP o kung ang Lagsyola, Anoring, De Vera, Aldeguer, kag Padillos Agrarian Reform Cooperative. Suno sa Dar Iloilo, ang programa ginalauman magapasanyo pa sa palangabian sa mga katapos ng kooperatiba kag magaduso sa value adding samtang gina-highlight ang potensyal sa mga produkto lokal. Nagalaw naman si Sara Mayor John Aying nga ang kalabasa kanton makasabay sa kompetisyon sa merkado kag mangintayunin nga palangbian sa kooperatiba kag banwa sa palaabuton. Sa digsadato sang Dar Iloilo, may 11 ka processing center isinalom sang VLFED program sa nanaytuhay nga banwa sa probinsya kag nagasuporta sa food kag non-food products. Kaupod sang Dar Iloilo sa sininga programa ang Department of Labor and Employment, Department of Trade and Industry, Department of Science and Technology, Office of the Provincial Cooperative Development Officer, Taytay sa Kaswagan Incorporated, kag lokal na panguluhan sang Sara. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga motorista sa Isla sang Boracay nakabenepisyo sa giniwat nga outreach program sang LTO, Smoke Emission kag Vehicle Renewal, lakip sa ginpatigayon nga mga aktibidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Alye sa balita. Yara sa 78 kasalakyan ang napaidanom sa smoke emission testing samtang 70 naman nakaproseso sa vehicle renewal sa giniwat na outreach program sa Land Transportation Office 6 Aklan District Office sa Isla sang Boracay. Kamahin sang 8th outreach program sa ahensya katuyuan sa aktibidad nga madulong ang serbisyo sang LTO sa malayo nga lugar kasubong sang Isla sang Boracay. Sa biyak sang pila ka mga pagpanghangkat ug technical difficulties, ginkalipay naman sang LTO ang madinilagon na aktibidad sa diin nangin mahapos ang pagproseso sa mga motorista sa isla. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:25 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Lagi inyo nabatihan ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Miyerkules, Hunyo 10 tuig 2026. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, please follow, like, ag share lang sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Kung nagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga, Ginal Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Ito ang
ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.